una sa lahat. Sa mga naiinip, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na naaayon sa batas. Nagmamadali, yes, minamadali lahat, pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Aksyon kontra korupsyon. Grupo ng mga manggagawa at mga negosyante sa puwersang inilatag ang mga dapat umanong gawin ng Administrasyong Marcos sa pinakamalaking corruption scandal sa bansa. Sa NPBBM, ilang kongresista na nawagang isapubliko na ni Pangulong Marcos ang kanyang yaman. Cyanide fishing, mga mangingisdang Chinese na illegal na nangingisda sa Ayungin Shoal, itinaboy ng Philippine Navy. Nanawagan ng ilang grupo ng mga negosyante at manggagawa kay Pangulong Bongbong Marcos na bilisan na ang pagpapanagot sa mga tiwali. Suportado naman niya ng ilang kongresista. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano mga nilatag na rekomendasyon ng mga business at labor groups? Jiggy, 5 aksyon nga itong hinihingi ng mga negosyante at labor leaders kay Pangulong Marcos para raw maibalik ang tiwala ng publiko. Una ay ang magkaroon nga ng regular na dialogo sa mga employer at mga manggagawa na sila raw nakaalam sa epekto ng korupsyon sa trabaho at negosyo. Gusto rin nilang lagyan nga or bigyan ng kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure sa pagpapakontempt. Dapat din daw isa publiko ng ICI itong mga isinusumiting dokumento. Gusto rin nilang bumuo ang Sandigan Bayan ng Special Division na tututok lang sa korupsyon sa infrastructure projects para nga raw mabilis ang investigasyon at pag-uusig sa mga may sala kahit pa sila ay kaaway, kaanak o kaibigan ng sinumang opisyal. Dapat din daw bawiin ang perang galing sa mga kurakot at gamitin ito para sa mamamayan. Hindi rin daw sapat na isa publiko lang itong mga budget hearing. Dapat din daw yun nga sa pagbuo ng National Expenditure Program ay kasama rin ang iba't ibang sektor. Jiggy. At Marian, alamin natin ang pahayag ng reaksyon o ng palasyo tungkol dyan maya-maya lamang. Pero ano ang pulso ng mga congressman? Yes, Jiggy, suportado nga ng ilang kongresista mula minorya yan. Ayon nga doon kay Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, talagang nadidismaya yung taong bayan dito sa setup ng ICI dahil hindi naman talaga ito independent at binuo pa mismo ng Pangulo. Kung seryoso raw ang Pangulo na wakasan nga itong korupsyon, dapat putulin ang political dynasty. Para naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat aminin ng Pangulo na may pananagutan din siya, lalo't siya ang nag-aproba ng budget na nalulunod sa maanumalyang mga proyekto. Narito ang mga pahayag ni na Congressman Tino at Erice. So Mr. President, mahiya ka naman. Tanggapin mo na may naging papel ka sa corruption na ito. Labas na ang salin. Wala nang marami pang cheche-bureche. Kung gusto ng Pangulo na wasakin ng korupsyon, wasakin niya ang mga political dynasties. Kalahati ng problema, tapos na. Kung hindi niya ito wawasakin, inaaruga niya ang korupsyon. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Huwag mainip, yan ang sagot ng palasyo sa payag ng mga business at labor groups kaugnay sa nila'y mabagal na aksyon ng gobyerno kontra korupsyon. At live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Kapatid, ano ba ang tugon ng palasyo sa open letter ng mga business at labor groups? Alam mo, Jiggy, ang paliwanag dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas maigi na nga na maipaliwanag sa kanila kung ano ba talagang nangyayari kesa kung saan-saan pa nila nakukuha yung mga impormasyon na baka ma-misinterpret lamang. Mula daw nung binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang katagang mahiya naman kayo sa kanyang sona noong Hulyo, hanggang ngayon, marami na rin naman daw mga developments sa inisyatibo laban sa korupsyon. Kabilang na nga raw dito yung pag-freeze ng assets
assets ng ilan sa sinasabing posibleng sangkot. Pinaliwanag din niya kung bakit hindi whole departure order agad yung pwedeng ipatupad laban sa mga posibleng sangkot dito sa korupsyon at lookout bulletin lamang. Sabi kasi ni Jose Castro, importante na korte ang magdesisyon kung mag-i-issue ng whole departure order dahil may batayan na sa pagsasampa ng kaso. Ang ginagawa lang naman daw nila ngayon ay sumusunod sila sa batas dahil ayaw naman nila na hindi masasabing sumunod sila sa tinatawag na due process. Narito ang sinabi ni Jose Castro. Sa mga naiinit, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na naaayon sa batas. Nagmamadali, yes, minamadali lahat, pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. So hintayin po natin dahil may naisa pa na po, iyan naman din po ang pangako ng ombudsman. Magkakaroon rin po ng mga preliminary investigation. At Maricel, hinahamon ng ilang kongresista ang Pangulo na ilabas ang kanyang salin mismo. Anong reaksyon dito ng palasyo? Giniit muli, Gigi, ng Malacanang na hindi naman itinatago ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Nakahanda raw siyang ilabas ito provided na walang lalabagyan doon sa guidelines ng Ombudsman. Ang sabi nga ng Malacanang ay ready naman si PBBM at kung ikukumpara daw yung polisiya ng Ombudsman sa kasalukuyan kumpara nung nakaraang administrasyon ay di hamak naman daw na mas maluwag yung polisiya ngayon. At Maricel, sa ibang balita, may mga lumabas na ulat na walang Pangulo sa ASEAN-Japan Summit base sa mga litrato na kumalat din online. Hindi nga ba nakadalo rito ang Pangulo? Naputol kasi yung ating hybrid, so hindi ko naririnig yung iyong tanong. Pero bibigyan na lamang kita ng impormasyon tungkol sa nangyari dito sa ASEAN. Kasi pangalawang araw nga ng ASEAN ngayon at kanina ay nakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos si US President Donald Trump dito sa ASEAN-US Summit. Kahapon pala nangyari yan, pero kanina lamang tayo nakakuha noong kopya ng intervention speech ni Pangulong Marcos. At dito, binigyang diin ni Pangulong Marcos yung kanyang pagkadismaya dahil doon sa kaliwat kanang nangyayari pa rin ang mga insidente sa West Philippine Sea. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw na itong nangyayaring ito ay hindi naman katanggap-tanggap. Nabanggit din niya yung sinasabing nature reserve dyan sa Bajo de Masinloc. Giit ni Pangulong Marcos sa harapan niyan mismo ni US President Donald Trump at ng iba pang ASEAN leaders. Giit ng Pangulo malinaw na paglabag ito ng soberanya ng Pilipinas at ng international law dahil malinaw naman na nakasaad na bahagi ito ng ating teritoryo. Ang sabi ni Pangulong Marcos, bagamat may mga pangyayaring ganito, mananatiling firm at kalmado ang Pilipinas at ipupursigi pa rin ang pagkakaroon ng Code of Conduct. Kaninang hapon naman, Gigi, sa East Asia Summit, sinabi rin yan ni Pangulong Bongbong Marcos parehong pahayag sa harapan naman mismo ng kinatawan ng China. At dito nga niya sinabi yung pagpupursigi pa rin nila ng maayos at kalmadong pagdadayalogo nang sa gayon ay maisaayos ang usaping ito. Gigi. At yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Susunod, DPWH nagpaliwanag sa Senado tungkol sa umano'y reappearing project sa budget. At mga Chinong mangingisda na gumagamit umano ng cyanide itinaboy ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. At sa budget hearing ng Senado ang reappearing projects ng DPWH. Ito yung mga proyektong napondohan na dati pero popondohan ulit para sa susunod na taon. Live mula sa Senado nangunguna sa balita si Camille Samonte. Kapatid, ano bang paliwanag ng DPWH sa mga proyektong ito? Gigi, na-validate na raw ng DPWH ang 798 sa 946 reappearing projects sa 2026 proposed budget nito. Yan ang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagharap niya sa Senate Finance Committee para sa pagdinig ng 625 billion pesos na proposed 2026 budget ng ahensya. Ayon kay Secretary Dizon, nagkakahalaga ng 11.6 billion pesos ang reappearing projects na na-validate
na-validate nila pero wala raw irregularidad sa mga yan. Continuation projects daw ito na kailangan ng dagdag pondo sa susunod na taon para matapos. Pero humingi ng dagdag na oras ang DPWH para beripakihin ang natitirang 148 reappearing projects. Binigyan sila ni Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian hanggang Biyernes para kumpletuhin ito. Pero kung hindi posibleng irekomenda ng komite na tapyasan ang budget ng DPWH. Jiggy? At Camille, may tinapyas dati ang DPWH na 256 billion pesos na pondo. May tsansa kaya itong maibalik? At kung ito'y may babalik, ay paano tutugunan ng ahensya problema sa baha? Jiggy, yan din yung tanong kanina ni Senator Erwin Tulfo. At tiniyak nga ni Secretary Dizon na mayroon namang 15 billion pesos para sa flood control projects na pinondohan sa pamamagitan ng foreign assistance tulad ng Asian Development Bank, World Bank at Japan International Cooperation Agency. Sigurado raw na hindi mananakaw ang pondong yan. Magkakaroon din daw ng malawakang flood mitigation program ang DPWH, katuwang ang mga lokal na pamalaan. Kasama dyan ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa Metro Manila at iba pang flood-prone areas sa bansa. Sa huli, nagalusot sa Senate Finance Committee ang 625 billion pesos sa 2026 proposed budget ng DPWH. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Senado. Hinarang at tinaboy ng Philippine Navy ang mga illegal na mangingisdang Chinese sa Ayungin Shoal. Nakuha sa kanila ang ilang bote ng hininalang cyanide. Live mula sa Camp Aguinaldo, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, paano na itaboy itong mga Chinese palayo sa Ayungin? Jiggy, ayon sa AFP, Biyernes ng gabi nang maispatan nila yung isang bangka ng China na nasa loob mismo ng Ayungin Shoal kung nasaan nga nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Huli raw sa akto na iligal na nangingisda ang mga ito. Sa video na nakuha natin mula sa Philippine Navy ay kita nagmamadali pa yung isa sa mga Chinese fishermen na makasampa ulit pabalik ng bangka na naaktuhan nga na nakasuot ng snorkeling at diving gear. Dinidikitan sila ng rubber boat ng Philippine Navy para pahintuin, pero sa halip na huminto ay nagpatuloy lang sa pag-andar ang mga ito hanggang sa makatsyempo na nga yung mga tauhan ng Philippine Navy para mapatay itong mismong makina ng bangka. Doon na nadiskubre na may karga-karga itong apat na bote ng hinihinalang cyanide, isang uri ng kemikal na lubhang mapanganib para sa kalikasan, partikular na doon sa marine biodiversity sa Ayungin Shoal. Pakinggan ng pahayag ng Philippine Navy. Not only for the fishes, but pati yung environment. Mga coras, nasisira yan. That's why it's a banned form of fishing. We were enforcing our sovereign rights within Ayungin Shoal. Jiggy, matapos niyan ay hindi naman palabas ng Ayungin Shoal itong nasitang Chinese fishing boat. Susuriin pa yung mga kemikal na nasa loob ng bote para makumpirma kung ang mga ito ba ay cyanide. Jiggy. Brian, sa ibang usapin ay naging mainit ang sagutan ni na Congressman Paulo Duterte at PCG spokesperson for WPS Jay Tariela. Ano bang pinag-ugatan nito? Jiggy, sa isang panayam sa DZRH, sinabi nitong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner na kinatatakutan ng China yung nakadeploy ngayon na Typhoon Mid-Range Missile System ng Amerika sa Pilipinas na nasa isang tagong lokasyon. Yan daw ang dahilan kung bakit patuloy na ginugusto ng China na paalisin ang mga ito. Pero pinuna itong si Davao City Congressman Paulo Duterte, itong si Browner. Tanong niya sa general, ay masisiguro daw ba niya na hindi gaganti ang China? At payag daw ba itong si Browner na isugal ang buhay ng mga Pilipino para lang maipakita na malapit siya sa kanyang mga boss? Dagdag pa nitong si Congressman Duterte, sino raw ba ang sinaserbisyohan nitong si AFP Chief Browner? Ang Pilipinas ba o yung CIA o yung Central Intelligence Agency ng Amerika? Pero ang sumagot sa mga banat ni Duterte ay hindi si Browner kundi itong si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela. Tinawag niyang divisive noise ang mga pahayag nitong si Congressman Duterte. Ang kailangan daw ng mga Pilipino ay isang leader na kaya tayong pagkaisahin laban sa isang external bully.
Ibinalik din ni Tariela kaya Congressman Duterte ang tanong niya, sino raw ba ang sinaserbisyohan nito? Agad namang sumagot si Congressman Duterte. Gate niya, si Browner ang kanyang tutungkulan pero isang chihuahua raw ang sumagot sa kanya. Tinawag pa ni Duterte na isang discharge cadet itong si Tariela dahil sa umuray issue ng pandaraya. Jiggy, muli namang sinagot ni Tariela itong si Congressman Duterte. Gate niya, panahon na para kontrahin ang mga naratibo na made in China. Narito ang pahayag ni Commodore J. Tariela. It is our obligation and responsibility to counter all these lies and misinformation. Kung sasabihin mong ito ang magiging dahilan to provoke China, alam mo, itong mga linyahan na to, linyahang China to eh. When we argue, we should always discuss it with facts and not ad hominem and personal attacks. Jiggy, paliwanag naman ng AFP ay tanging technical facts lamang patungkol sa Typhoon missile system yung binanggit nitong si General Browner. At nilinaw nila na para ito sa training ng mga sundalong Pilipino at para sa capacity building ng armed forces. Bahagi rin daw ito ng modernisasyon ng AFP, sa gitna na rin yan ng mga kinakaharap na banta ng ating teritoryo. Yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Camp Aguinaldo. Susunod, sa dokumentado, mga minero ng ginto, bakit nga ba lugmok pa rin sa kahirapan? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sumipa ang presyo ng ginto sa merkado pero mga buwis buhay na minero hindi pa rin umaasenso. Ang kwento dokumentado ni Gretchen Ho. Dito sa bayan ng Paracales sa Camarines Norte, hindi maikakailang mayaman ang kanilang karagatan, kagubatan at mga kapatagan. Pero ang tunay na taglay nitong yaman, nagkukubli sa kaila-ilaliman. Grabe, lalim na nito. Madilim, masikip, malamig. 60 metro o kasing lalim ng gusaling may 17 palapag ang shaft na ito. Teka, aray. Makalipas ang halos 3 minuto, narating na rin namin ang minahan ng ginto dito sa Paracale. Ang lalim ng balon na ito lagpas na sa water table ng lupa. Genset ang nagpapadaray sa kuryente at ang mga tubong ito nagsisilbing baga ng mga minero. Sa isang linya, lumalabas ang hangin at sa kabilang linya naman, hinihigop ang tubig. Buwis buhay na eksena para lang sa tsansang yumaman. Sabi nila, pag tinuloy-tuloy natin itong daan na to, mararating na natin yung site kung saan sila nagmimina ng ore. 50 meters. 50 meters? Oo, bago po makarating dun sa pinaka-pinuwinan na. Isa si Gabriel sa mga player ng minahan. Mahuwa na po kami sa site. Player ang tawag nila sa bawat isa dahil may share sa makukuhang ginto. Ang karamihan sa mga player gaya ni Gabriel, taga-tiktik ng mga batong may ugat ng ginto o ang tinatawag nilang bita. 24 oras ang shifting ng mga minero sa tunnel na ito. Kain, dito na. Opo. Ligo, dito na. Dito na rin po. Ha? Opo. Tulog, dito na rin? Dito na rin po. May duyan naman. May duyan! Hanip! Sa mga magkano sa isang linggo? Kasi po na 2K. 2,000? Parang mga dagang sumusuot-suot sa bawat sulok, makahanap lang ng mumunting kinang. Ng ore. Sa wakas, sa lalim na 80 meters, natagpuan na rin namin ang bita. Oo. Ito na! Ayan na! Ito na yung ore natin na may ginto. Sa buong mundo, nasa ika-25 pwesto ang Pilipinas pagdating sa gold production.
Kaya hindi nakapagtatakang marami sa atin ang naniniwalang makaka-jackpot tayo sa ginto. Taon bago kami kumita, abutin ka ng milyon. Ano pinakamalaking kinita ninyo? Kumita dyan, mami, mga tawang ko na lang. Ang kagandaan, umabot sila ng 40, 1,000? Oo, every 4 days. 50,000 every 4 days? Hindi lang pagbabalao ng paraan para makakuha ng ginto. Sa mga sapa ng Paracale, makakasungkit ka rin sa pamamagitan ng gold panning. At ang iba, buhay na buhay, pero ibinabaon ang kanilang sarili sa lupa sa peligrosong compressor mining. Ito siguro ang kabalintunaan sa Paracale, ang siyang nakakakuha ng ginto, sadlak pa rin sa kahirapan. Kaya ang pangamba ng marami, hanggang kailan may ginto. Ang inisip nila, tuloy-tuloy na yung biyaya. Hindi mambaga ganun lagi. Na pwede kang kumita, pero dapat pasiguro ka pa din na paano pag nawala na yung source mo, paano pag nalugi na yung pabalon mo. Isinilang tayo sa lupang binihiyaan ng yaman, pero tila naipit sa paulit-ulit na sugal ng kapalaran at umaasang balang araw makakaahon din mula sa putikan. Gretchen Ho, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.